Welcome to my channel mga silingan. Ito na naman ang nag-isa nyong auntie, si Chang TV. And for today's video, kung nakikita nyo, ayan, naglilinis na naman tayo ng basurahan. At dahil nga ay pabalik na ang ating amo galing sa overseas, kaya kailangan natin sipagan muna. Huwag muna tayong tatamad-tamad kasi baka tayo ay maitsapwera. So ngayon, nakikita nyo guys, yan. Basurahan yan sa labas. So yung blue na yan is for anong tawag doon? Recycle. You can recycle again. And then, yung green naman, ayan yung mga anong tawag doon? Non-biodegradable. Basta, yun na. Kayo na lang yung umintindi dyan. So, ayan. So, kailangan ko siyang hugasan. So, kailangan ko munang i-check kung ano ba talaga record. Baka ay tayo ay nasipagsipagan dyan at wala namang record dun sa video natin, ay de wasting time lang mga silingan. So ayan na. So gumawa na rin ako ng pangpalinis dyan, yung sabon at saka bleach. So kailangan talaga na lagyan siya ng bleach kasi mabaho. Okay lang yung blue kasi nga hindi naman yung mga na pagkain yung ilalagay natin, kaya okay lang. Pero yung green talaga ay kailangan natin na isuk mo muna yan. So ayan, kailangan natin gumamit ng walis. Yung walis natin dyan ay medyo mahaba, kaya abot niya hanggang kadulo-dulo ng iyong mundo. Kadulo-dulo. So ayan. So mas maganda talaga pag gamitan natin siya ng kunting bleach para mas mabilis yung ating trabaho. Anyway guys, hindi naman siya kailangan, di ba? Pero sa akin kasi mas malinis pag nilalagyan natin. So, this video is ginawa ko lang siya para magiging memories na lang pag umuwi na ako ng Pilipinas, kung ano ba talaga yung mga trabaho ko dito sa Singapore. So, ayan, nakalimutan ko mga silingan na napaka very sensitive pala ng ating skin. Kaya kailangan kong mag-gloves. So, gumamit na rin ako dyan ng anong tawag dyan na gloves, surgical gloves, kasi hindi ako pwede gumamit ng rubber at dahil nga ay kailangan na natin siyang itapon after. So kumuha muna ako ng surgical gloves para naman ay hindi ma-irritate ang ating skin, kasi nga kahit nga hand soap mga silingan, kung hindi yan siya sa balat ko, ay nako, talagang magkukurikong ang kamay ni auntie nyo. Kaya yan, kailangan ko talagang magamit. So yan, brush ko muna. Yung brush din yan mga silingan is for the throw na siya. Itapon na rin yan after, kaya okay lang na gamitin. So yan, yung brush na yan is from the bottle brush na yan para sa gatas ng mga bata. So hindi na nila kailangan, kaya yan, huwag naman natin gamit yan tapos gamitin ulit. Napaka-dirty mo auntie kung ganon. Ano ng buhay mga silingan? Akala nila siguro napakaganda ng buhay natin dito sa ibang bansa. Hindi lang nila alam nga yung mga behind the scene na yan. Ayun yung mga hinaharap natin araw-araw. Ako, wala akong problema sa trabaho mga silingan. Wala akong dyan, reklamo dyan. Okay pa sa akin ang magtrabaho ng magtrabaho. Wag lang talaga akong ma-stress sa amo. So ayan nga, mas inuna ko yung blue kasi nga yung green ay sobrang mabaho. Kaya yan. So yan yung paglalagyan namin minsan ng mga newspaper, bote, yung mga, basta yung nire-recycle pa siya. So ayan, yung maganda talaga maglinis mga silingan pag malakas yung tubig. Kaya yan, parang gaganahan ka din talaga na maglinis. So sana ganun yung tubig sa atin sa Pinas. At sana ganun din yung mga basurahan natin sa Pilipinas. Hindi yung kung saan-saan natin tinatapon. Kaya nga mga silingan, yung Singapore is zero waste talaga sila. Kasi napaka-stricto ng law nila na kailangan talaga na each household, kada bahay ay meron talagang basurahan. So yung mga basurahan, yung mga silingan, sa labas yan ng gate. Pinasok ko lang siya sa loob kasi nga ayoko din naman na maglinis doon sa labas talaga, kasi nga daanan naman na yun ng mga sasakyan. Ay nako, mapagtinginan pa yung ako ng mga tao doon sa labas, ay maging isang instant artista pa ako, diba? So binitbit ko siya pa loob. So ganun mga silingan dito. So kada bahay ay may basurahan sila na
kanya-kanya talaga. So, ayan. So, yung tinapon namin na basurahan galing sa loob ng bahay ay tinapon mo muna sa kapitbahay mga silingan para naman empty talaga siya. So, ayan. Patapos na ako sa aking basurahan na blue. Kaya, mag-start na tayo doon sa green. So, mabilis ang blue mga silingan kasi nga hindi naman siya madumi talaga. Kasi hindi naman marumi talaga yung mga tinatapon dyan. So, yan, ginagawa namin yan dito. Once a year lang mga silingan. Pagpaparating lang yung Chinese New Year. But since nga nag-overseas nga yung amo ko, siguro wala siyang maisip kung anong ipapatrabaho niya sa amin. Kaya yan, listahan niya. Nililista niya talaga ang mga kailangan namin gawin. So, ipinataob ko na siya. So, ayan, ipapatuyo na natin. So, I'm gonna start the green one. So, talagang umiiwas ako mga silingan kasi, pasayaw si auntie talaga sa baho talaga niyan. Kasi nga, yung ibang tao kasi, lalo na maglalakad ng aso, minsan tumatay yung aso nila, diyan nila minsan tinatapon pag nakita sila ng basurahan. At isa pa, yung bata namin dito, yung bunso namin, no? Kaya talagang mabaho talaga yan siya. Yung bunso namin ay, pag nag-i-touch kasi siya mga silingan, gumagamit pa siya ng diaper. So, pag yan na stuck dyan ng isang araw, ay talagang bonggang-bongga pagbukas mo ng pag nagtapon ka ng basura. At saka yung mga ng isda, yung karne, yung mga niya, dumi niya. So, andyan talaga sa green na yan. So, everyday talaga yan kinokolekta ng mga basurero dito mga silingan. Pero yung blue, every Saturday lang. So, once a week lang yung blue. Yung green talaga is every day. Talagang kailangan natin siyang kuskusin ng very, very hard para naman malinis talaga siya. Kasi maamoy talaga siya mga silingan. At saka, isa pa, may mga nakatira talaga na medyo mataba na at gumagalaw-galaw. At alam nyo na yun, hindi ko lang siya i-mention dito. So, yun, kaya kailangan natin siyang isuk. Kailangan natin siyang buhusan ng maraming sabon at bleach. So, ayan, binuhos ko na lahat dyan para mamatay talaga ang mga bakterya at saka yung mga matambok na gumagalaw-galaw. So, minsan hindi ko na lang talaga siya tinitingnan kasi, nakaka-dares, diba? So, ganyan mga silingan. Pero okay na lang din at hindi na siya masyadong mabaho. Ngayon kasi nga, ilang days na rin siya na hindi na nilagyan ng itats ng bata. Kaya hindi na siya masyadong mabaho. Kaya yan, carry lang si auntie. Kuskus dito, kuskus doon, ganon. Diba? OFW, ganon ang buhay ng mga katulong. Kala nyo, no? Kakita nyo lagi, gala-gala, kain-kain, tawa-tawa, tiktok-tiktok. So, ayan na yung behind the scene mga silingan. Kaya wag yung isipin na kami napakahayahay ng buhay namin. So, I'm not doing this video para kaawaan nyo ako or whatsoever. I'm just doing this para lang may babalikan ako kung nasa Pinas na ako na, ganito pala yung naging buhay ko sa Singapore noon. So, ganon yung purpose ko mga salingan. At pakita na rin na sa ibang mga na yan ang realidad ng buhay ng isang OFW. Hindi totoo yung nakikita nyo na daming mga masasarap na pagkain. Ewan ko kung sa iba siguro gano'n, no? Pero I don't think so na 80% is ganun yung buhay. Siguro talagang may siniswerte lang. Pero yan talaga yung buhay ng isang katulong dito sa mga silingan. I never experienced this kind of job in Philippines. Kasi nga, wala naman din tayong basurahan. Diyos ko, Lord. Just kidding aside, okay? Hindi natin nagawa yan sa Pilipinas nung nandun pa tayo, no? Na maglilinis ng basurahan, magka-car wash, o ano pa. Pero dito sa ibang bansa, kailangan yun. At saka, akala natin, hindi natin hinugasan yung mga basurahan. Pero, hindi. Akala nyo lang yun. Pero, hindi. So, kailangan nating hugasan. Kasi nga, ang dumi-dumi din naman. Kasi palagi tayong nagtatapon doon, araw-araw.
Kaya minsan, paminsan-minsan lang naman mga silingan, mga once a year or pag wala yung amo yan, hinuhugasan natin. Ang kagandahan lang din sa amo ko, hindi naman niya yan chinecheck kung hinugasan mo ba, ginawa mo ba ito or ganyan. Hindi yan siya nagche-check, pero nasa sayo na yun rin yun, no? So, actually, yung schedule ko yan is Tuesday, Wednesday pa siya naka-schedule, pero hindi ko muna siya ginawa kasi nga, gusto kong makita pa niya pagbalik niya malinis yung basurahan. O, di ba? Ganyan matalino dapat. So ayan, malapit na akong matapos yan mga silingan. So spray here and there na ako dyan. And then of course kailangan din natin linisin yung floor kasi may mga parang buhangin din na nagkalat yan. So kaya sprayhan lang din natin. So ayan. So, ginawa ko talaga siya, yung parang pabalik na sila para makita niya talaga na, ay, nilinis talaga ng katulong ko yung basurahan. O, diba? Ganon lang, mga silingan. Ano na yan, yung diskarte mo na yan talaga. So, ganon. So, hindi yan siya nag-check kung ginawa mo tong bagay na to or hindi. Pero, nasa sayo na lang talaga. Sabi ko nga, nasa sayo na yan kung gagawin mo. Nakakahiya din naman na sinasahuran ka ng tama tapos hindi ka gumagawa ng tama. So, ganyan lang. Nasa sayo na yan. Pero ako talaga, kailangan kong gawin kasi hindi ko kaya na gano'n na. Nakahilata na lang kami buong araw kasi napakalis ng binigay niyang listahan ngayon at saka 1 week silang nawala. So, ang liit-liit ang konti lang ng inano niya, nilagay niya sa listahan. Kayang-kaya namin gawin ng 2 araw. So, kailangan natin yung mga winalis ko mga silingan ay may mga ano dyan, kung gumagalaw-galaw na mataba. Kaya, pero siguro patay na siguro yun kasi nga sa beach pa naman, diba? So, ganun yon. Dapat alam mo kung paano linisin, diba? So, kala nyo pinupulot namin yung pera dito. Nagkakamali kayo. Hindi namin pinupulot. Talagang pinagtatrabahoan namin yan. So, ganyan. Dapat alam nyo kung paano i-value yung pera namin dito sa ibang bansa kasi hindi madali kitain ang pera dito. So, ayan na mga silingan. Malapit na akong matapos sa aking paglilinis ng basurahan. Kaya, salamat sa inyong suporta at salamat sa panunood ng aking mga walang kwentang videos na ito. So, ayan na, diba? So, sorry pala mga silingan. Parang naging uniforme ko na yung short na yan. Anong nakaraan, yan din yung short ko. Sayo-sayo na si auntie, masaya na yan. Diba? Ganun lang. Kailangan mong i-motivate yung sarili nyo. Bye-bye!